Yan, hindi natin to binili sa sa Tansago na pinabit natin dito. Yan, konting masilya na lang dito sa harap. Unti-unti na nagkakabit. Ito, key. Tapos to, unti-unti kakabit. Yan, pagkatapos para doon sa toilet and bathroom. Nandito po yung dito sa 2 bedroom. Yan, okay na po. Bali yung ginamit pala namin na sa napalinis na natin to. Na rito. Yan, pwede rin natin itong bilhan ng polycarbonate. Sa yung mga nakikita natin ibang gamit. Mga karos, good morning po. Good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Mga karos, for today's video, ayan, project update ulit tayo rito sa Luminous Project Phase 3. Bali yung Angeli project natin within that corner. Yan, tingnan natin kung kaya po natin itong i-turn over itong second week or third week ng June. Bali nag-request po si client kung kaya lang daw naman ma-turn over na mas maaga. Pero yung parang pinaka-deadline natin dito is fourth week po ng July. Ayan, tingnan natin kung kakayanin. Then project update ulit tayo sa Anyana Bel Air West Project. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ngayong araw na Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, umpisa na tayo mga karohos. Magandang araw kila client owner, sa mga client owner natin ngayon. Ayan, magandang araw din sa mga kasama natin. So, ito yung project natin sa Lumina Homes Phase 3. Yan, dito tayo pumunta ngayong umaga. So, ito, project na to, pinipilit natin matapos ng second week of June 15 kung kakayanin. So, yun ang request nila client owner. Pero, nag-usap naman kami, nasabi ko, siguro kahit hindi naman sigurong madaliin na. Mas maganda po is matapos talaga natin talaga to ng smooth lang. Smooth lang yung trabaho. So, agree naman po si client doon. So, dito marami na tayong ginawa, nag-overtime na po tayo rito. Yan ang kalaban lang talaga natin dito, yung panahon. Kung magiging maganda yung weather ngayon, magpa-apply na tayo ng acrylic emulsion sa mga pader. Yan. So yung finish ng likod, ganito lang po siya. Ang finish na to is naka-waterproofing ng Flexiban. Yan po. So ito, may mga konting materialis na lang tayo na hinihintay. So ito yung air vent. Tapos syempre may mga inspection pa ako dyan na kailangan gawin. Ayun yung mga kasama natin dito. Bali pintor. Tatlo yung pintor natin dito at saka installer. Tapos dito, bali tatlo yung pintor natin. Tapos isang installer. Yan, isang installer. Tapos ito, may sample na tayo rito ng PVC planks. So ito nakakabit na. Siya nga pala, 70 pieces lang yung stainless screw na binili ko kahapon. Yan, babalikan ko pa si ate sa araw po na Miyerkules. Bali bukas yun. Yan, Miyerkules. Yan, nasa 200 pieces. Dito kasi 6 na yung pumapasok eh. Sana sa 200 pieces magkasya na, para hindi na mabitin yung installation. Siyempre bago to ipa-install, kailangan pinturado na. So finish paint na. Yan, para wala nang iilagan pa pagka nito naikabit. Yan, hindi natin to binili sa sa Tansa, gawa ng break time kasi nila kahapon from 12 hanggang 1 PM. Kaya doon tayo dumiretso sa doon po tayo dumiretso sa Gentry. Doon tayo bumili ng bolt and nuts gamit po tong stainless screw. So, yan. So ito yung inaasikaso, yung additional na bakal na nilagay natin sa fence roofing. Yan, sa roofing framing natin. Bali pinapa pa lang natin yan, pinapa primer. Pagkatapos sunod-sunod na yan, pipinturahan na po yan isa-isa. Tapos kasabay pa niyan yung finishing retouching ng PVC roofing na kinabit natin dito. Yung konting masilya na lang dito sa harapan ng bahay. Tapos dito naman yung sa pinto at saka yung hamba, bali black color po yung ilalagay namin dito. Bali yung binili namin kahapon na karagdagan na aqua gloss, yun na yung gagamitin natin dito. So dadaan pa po ito sa sa primer paint bago natin i-top coat. Tapos grinder. So para malinis, papagrinder pa natin. Yung papalitan din po yung mga nito, doorknob. So palitan ng doorknob na. Yan. Ayan, kahapon, bali, ayan, unti-unti na nagkakabit. Ito, kitchen sink. Ayan, nakikabit na. Yung sliding door dito,
hindi pa natin to ipinakakabit, gawa ng madudumihan lang. So eto, tatakpan na lang po namin. Yan, tatakpan na lang po muna namin to, yung kitchen sink. Yan, para hindi madumihan. Tapos meron pa akong konting maliliit na detalye na bibilihin para rito sa ilalim po ng lababo. Yan, white paint na lang naman to. Yan na lang yung mga tatapusin dito. Ayan na yung ginagawa ni ng pintor natin dito. Yan na po yung ginagawa niya. So ayan, natapos to, unti-unti ikakabit. Yan, pag natapos, unti-unti ibabalik po doon sa closet. Tapos dito, meron pa tayong mga konting detalye pa na bibilhin para rito. Yung para rito, meron na tayo. Yan, ilaw, meron na rin. Tapos yung sa pin light cabinet, yan, wala pa tayo nito. Tapos dito banda, ipinakabitan natin yan sa track light. Ayan, meron na dyan, saka dito. Merong balak sila client dito, pero sa kanila na yata manggagaling. Hindi lang ako sigurado kung sila mismo magkakabit or meron silang services na papupuntahin dito. Tapos yung tungkol dito sa stairs, matapos lang po yung sa taas, lahat ng mga installation doon. Saka po natin ipapakabit to sa installer natin ng tiles. Yan, dito naman is sa range hood. Ayan, tapos may mga ilaw pa tayong bibilhin dito, tsaka mga maliliit na konting detalye na makakapagkumpleto ng cabinet. Yan, tapos ito strip light. Yung cove strip light natin, wala pa po tayo dyan. Saka syempre yung adhesive nun. Yan, saka na natin bibilin kapag sobrang okay na, yung talaga malinis na. Yan, mga bintana pa, yan pa yung mga gagawin dito. Yung mga nakabox na to, ang mga nilalaman nito, yung mga ipapa-install pa ni client para doon sa toilet and bathroom. Ayan, meron tayong bathroom cabinet, yung sa may vanity. Tapos ito yung range hood. Sa pintuan, ayan, unti-unti na po natin na pinakakabit sa pintuan. Yung cabinet handle, meron na rin nabili si client owner nito eh. Yan, iisa-isahin na lang. Tapos ito, kailangan pag kinabit yung bisagra, halos sa kapantay niya po. Yan, kalubog niya, yung sa pintuan. Yan na lang po yung pinagagawa natin dito. Yan, may ilaw na rin naman po, naikabit na. Konting mga detalye na lang ang mga ibinabalik dito hanggang sa makompleto. Tapos syempre doorknob. Ang wala ako dito is yung door stopper. Yan, doorknob ikakabit din. Tapos sa curtain rod pala yung napili nila client. Ayun na yung mga curtain rod dito. Switch. Ayun. Switch, tsaka outlet. Yan, pinababalik na rin natin. Yan, kung may mga kulang pa, unti-unti natin kukumpletuhin. Papalitan din po ito. Yan. Yan, tatapos sila natin yung mga installation para yung mga kalat matanggal. Tapos makapaglinis tayo ng flooring, makapag-retouching. So after nun, yan yung mga other services kagaya nila Master Batang, sila naman ang papasok dito. So ito, may mga retouching pa to. Maganda naman weather natin ngayon. Kahapon nga hindi umulan eh. Yan. So ito yung bahay. Tapos meron pa palang ilalagay na polycarbonate dito. Yan, dito banda, puro ginagawa namin dito, puro polycarbonate lang. Yan, yung kapitbahay naman nila client dito, hindi nagpagawa ng bubong sa may gilid. Ang polycarbonate lang yung ilalagay natin dyan. Yan, tapos dun sa sa mga deco stone, yan lilinisin to. Yan lilinisin, tapos yung mga ilaw lalagyan ng silicone sealant. Yan, pagkalinis, apply tayo ng, pwede tayo mag-apply ng yung solvent sealer para mas buhay na buhay po yung mga deco stone pagka turn over natin. Yan, ito na muna. Tapos babalik tayo rito para sa mga update sa mga nagawa. Bali mga karaos, kasama ko nga po pala si Mulong. Ayan, sa ngayon nasa biyahe tayo. Pupunta po tayo ng hardware. Tapos bibili po tayo ng materyales para sa electrical. Bibili tayo ng wire number 14 and number 12 flexible hose at saka electrical tape. Yan, bago tayo pumunta ng Anyana Bel Air West Project. Yan, pwede na rito sa Tercel. Sa Tercel tayo. Pagkatapos natin dyan, dito naman po tayo
papunta sa may Anyana Road, dire-diretso na sa Anyana West. Yan, mabilis na. Okay. Siya nga pala, ito pa nanghalian natin ngayon, no? Yung lumpiang toge na may suka. Okay. And thank you Lord, hindi masyadong mainit ngayong araw. Ito number 12, dalawang box. Tapos tatlong number 14. Bali okay na po. Ayun, pasensya na kayo. Yung damit ko kasi sinasampay natin dito pag pinagpapawisan. Ayan. So ito, tatlong 14, dalawang 12. May electrical tape na tayo. Yan, 5. Tapos meron tayo rito ang 100 meters na flexible hose 1/2. Ayan, diretso na tayo sa Anyana West project. Ayan. Makaksaya kasi ako sa damit. Pawisin tayo. Salamat eh. Ayan, pawisin tayo. Kaya kailangan po lagi tayong may extra baon na yun. May extra baon ako na damit. Tapos yung pinagpawisan ko, sinasampay ko. Ayan, tara. Ayan mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West project. Magandang araw nga po pala kila client owner. Kuya Boy, makikisuyo na lang po muna ako nito. Ayan. Ayan. Itutuloy ko lang yung vlog ko. Yan po, number 14, tatlo, dalawang number 12 electrical tape, tsaka yung flexible hose 100 meters. Sa second floor na lang po siguro kuya. So dito, pinapa-prepared naman po natin yung sa harapan ng bahay. So ito po yung pinaka niya, pinaka magiging layout niya. Siya pala mga karohas, katawagan ko pa si client owner ngayon kasi ito is approved plan para sa munisipyo. Tsaka syempre dito na rin po sa layout nung sa bahay na pinasa sa Anyana. Meron kasing mga kliyente na hindi gusto na yung service gate or kahit namang anong gate ay nakatapat dun sa main door. So dito kasi yung service entrance tapatan na nung sa main door. Tatawagan ko si client ngayon kung idediretso natin. Ang magiging disenyo nito, bali 2-door gate para dito sa carport. Ang katabi niya service entrance, tapos fence grills na, tapos may isang poste doon. Bali total na 3 poste yung makikita natin dito. Yan, bali may canopy ay fence din po siya dito. Maglalagay din po tayo. So ayan, tatawagan ko muna si client. Kung hindi naman, pwede pa nating i-adjust yan. Maglalagay na lang po tayo ng wall cladding dito. So according sa height ni Anyana Bel Air dito sa Sanha Mayor, minimum required is 150 cm height. Tapos yung paglalagay po ng mga canopy, minimum required naman is na height is 210 cm. Ayan po. Okay, bali ito naman po yung tinatrabaho nila. Tapos doon po ay meron na po nagbabaklas ng mga sidings. So yung binabaklas po yung sidings ng mga poste at saka biga para makahinga po yung makahinga na yung mga natin, yung buhos doon. Yan. Ano bang mas magandang word doon? Adonis, ano mas magandang word doon? Makahinga? Or makasingaw? Yun, makasingaw. Kala mo tao humihinga eh. Ayun, para makasingaw. Tapos dito, ayun, may naumpisahan naman na po para doon sa column. Ayun, yung isa. So itutuloy na lang po ito. So ang diskarte na lang namin dito, syempre yung paano yung buhangin natin, no? Nalock na rito, no? Gagamitin na muna natin to, yung buhangin dito. Yung graba pwedeng dito, tapos pwede naman kasing umpisa ng ng delivery dito. Ngayon isa ako na lang pagdating. Oo, para hindi na tayo magpapapasok ng truck dito. Hindi na ganoon kadami. Oh, yun na lang naman pala, tsaka yun, no? Oo. Sige. Ayan, pondo ng Bistay. Ayan, pondo. Presko ngayon, nakakarohas. Presko. Ayan, nagasintada na po sila rito. Wala na yung scaffolding dito, hindi na ako makakakit.
So ayan po yung sa ano natin dito sa buhos. Ayan. Bali yan, nagtanggal na po sila para makasingaw. Yung alin po? Ano yung pinaka ano? Ano yung pinaka sa hulog? 110 lang to. 110 lang inabot. So bali nasa 55 cm lang pag nag-sliding. Pasok pa rin naman, kaya pa rin ng tao. So ito kasi pinag-iisipan ni ma'am kung window na lang or sliding door. Pero kaya pa naman ng sliding door. Yan na. Kahit nga swing door kaya to eh. Pero maganda rito sliding na. Ayan na. So ito na yung ano. Ito yung pinaka header. Sa nakikita ko nga, baka makapaglagay ng aircon, baka dito na po banda. Yan, kasi medyo yan na yung kinalabasan. Ayan, naka lintel. Tapos ito na, box type po yung ano po natin dito. Box type po yung extension na ginawa. Bistay. Kuya, bali, papalitadahan mo yon. Kaya pala tinatanong ni Kuya Richard. So yun, good na po yun kuya. Good na. Yun mo na. Okay, check mo muna to sa taas. Yan, pagkabuhos naman kinabukasan pwede na tayo makaapak dyan. So ito na yung sa buhos. Yan, nagpatubig na rin pala sila kuya. Kaya tuwing nga ng patubig nito, umaga, tanghali, hapon. So ito yung floor drain natin. Yan. So dyan na po tayo naglagay at saka dito. Yan, floor drain. Yan, para kahit pa paano kung magbabasa po rito, diba? So ano pa naman po ito mga karos, malawak-lawak pa yan. Maglalagay na lang po ng gabay paikot. Tapos tungkol naman po sa water line, hindi na kami naglagay banda rito kasi masikip na nga. Pero mahahabol po kami rito, dito banda sa gilid. Hinahabol po tayo dyan, yan dito banda. Para kung sakaling kahit pa paano sila ma'am maglagay ng halaman dito, at least meron na silang access sa tubig pag tag-init. Tapos pagka gusto naman nila maglinis dito, ayun, meron silang tubig na makukuha na source. Tapos ito, yan yung sa pinakabiga natin. Ang gagawin na lang po rito is maglalagay tayo ng roofing framing sa loob, inside gutter. And tapos naka-ano po siya, naka-ceiling sa baba. Yan. So ito yung extension na ginagawa natin dito. Sabi ko kanina, para makahinga, para makasingaw pala. Kaya tinatanggal na po yung mga forma. Yan, para makasingaw. Tapos yung gabay na to, renovation po tong gabay na to. Tapos lahat isa ita-tiles. Ayan, bumili na po tayo ng ano rito mga karos, ng electrical. Kasi syempre yung sa mga kwarto, yan, madadagdagan po yung bilang ng mga ilaw po rito. Yan sa mga kwarto. Yan, madadagdagan po yan, mga ilaw. Syempre mababago rin po yung mga ilaw nito. Yan, dadagdag tayo. Tapos syempre maglalagay tayo ng for sa CCTV camera. Yan, mahalaga po yan. Dito sa harap, yan, maglalagay tayo ng outlet for CCTV camera. So tatanong ko pa sila kung sa kanila kung wired CCTV or wireless. Yan, pagka wired CCTV kailangan ngayon pa lang magpapaasikaso na po sila. Yan, papaschedule na. Tapos ito syempre magdadagdag tayo ng ilaw dito kasi may balcony tayo rito. Yan, kailangan magdagdag ng ilaw kasi pag walang ilaw rito madilim. Pati dito na rin syempre. Yan, maglalagay din po tayo dyan para makikita nila pag gabi, maliwanag po rito. So ito muna yung update dito sa Anyana Bel Air West project. Wala naman po tayong materyales na ipapa-deliver dito. Ayun mga karos, time check, magtatanghali na. Yan, manananghalian lang ako rito. Tapos may konting lalakarin lang. Then magbibigay naman tayo ng update dito sa project natin sa Lumina Homes Phase 3. Saka pala share ko sa inyo yung napag-usapan namin ni client. Yan, konting update bago tayo mag break time. Ayan, may konting sketch tayo habang nag-uusap kami ni client owner dito. Yan, syempre nag-sketch na rin, baka makakalimutan natin. Okay, dito nga po pala, yan, maglalagay po kami ng ilaw dito. Bali tig tatlo, apat sa gilid, tatlo sa likod. Tapos yung mga abang ng CCTV camera,
napag-usapan na namin ni client owner. So may dalawang choices, wired or wireless. Napili ni ma'am wireless. So ibig sabihin mag-aabang tayo ng mga location, possible location ng mga outlet para sa saksakan ng CCTV camera. Ayan, bali dito sa canopy, original na design niya o yung tinatawag na eaves is a piston board finish. Tapos wala naman tayong renovation ng bubong dito. Kung sakali meron, bali pagkakasundoan namin para sa additional contract. Pangalawa is babaklasin po yung mga kisame sa second floor kasi wala po siyang foam insulation. So walang heat insulation po itong mga bahay na turnover dito. So babaklasin siya, maglalagay tayo ng panibagong ceiling na which is piston board ceiling, tapos bali bagong metal framing, then maglalagay tayo ng insulation. Yan. Tapos dito sa baba, napagkasunduan namin dito na hindi po nakaharap yung pinaka door entrance or gate entrance ng tao dito. So hindi nakaharap sa main door. So may adjustment kami rito. Tapos yung gate natin isa may canopy fence. Ayan. May canopy. Yung pinaka entrance door. Tapos two door gate pa rin. Ayan, manananghalian na yung tropa rito. Tapos dito, since nandito yung CCTV tuloy, since nandito yung TV console, and dito napagkasunduan kasi namin dito maglagay ng trellis. Ang sinuggest ko sa kanya, i-continue na lang po namin yung CHB laying rito. Yan, i-continue na lang po namin. So magdadagdag pa kami ng 40 cm or isang hollow blocks ng asintada. So ito yung matitira. Tapos dito may mga konting paliwanag din po kami rito. So namimili si client kung bintana or sliding. So sabi ko kasi yung design ng bahay or yung layout, ayan, wala na pong exit. So tanging nandito yung sliding. So pagpasok ng pinto may sliding dyan. Tapos ang nangyari is blinak namin po ito, gawa na sa kwarto to. Sa pagkasunduan namin is sliding door na lang to para kay paano may exit. Maganda rin po sana na kung window lang para yung kama may isasagad natin. Yan, para magamit pa yung ibang space. Pero nagkasundo na kami dito na ano na lang, na sliding door na lang po to. So yan po yung mga update dito sa Anyana West project. Tapos dito sa back extension area at saka dito sa toilet and bathroom, yan, bibilhan na po natin siya ng roofing framing. So ang roofing framing na gagamitin natin na materyales is 2x3 and 2x2 na mga square tubes, tubulars. Yan, tubulars. Kasama na doon yung primer, roller, welding rod at saka cutting disc. Yan, para sa mga susunod po na araw, yan, may magkaroon na po ng bubong to. Total naman ayan, patapos na yung mga palitada rito. Yan na yung kasunod. Siyempre kasunod din yan, bibilhan din po natin ng gutter yan at saka ng bubong at saka flashing. Yan, break time. Kain muna, kain. Yeah, naulam nila. Yan, isda. Mga karos, break time muna, sasabay na ako sa kanila. Tapos may konting asikasuhin lang para sa ibang project. Yan, update tayo sa Luminaw Space 3. So ito yung update dito sa Anyana West project. Ulam niya ito yung maling. Ito, papapakit ko lang naman ito Huwag niyo yung iba dyan. Ano to? Pwedeng lagyan ng ano? Suka? Ito. Yan, okay. Kuha kayo. Yan o. Nasa ba yung Richard? Nasa na? Bagay, paglalagyan naman natin ng bubong yan, may hangin pa rin naman dito sa second floor. Sarap ng hangin ano? Nakakamang dyan, ano? Naka-open? Nakakamadami natin yan. Baka possible bukas, pa-deliver ka na.
Para hindi na tayo may nakastock na. Para humilan yung ano dito, sila naman dito sa... Una na ako? Yan, doon ko. So, malapit sa lamesa. Yan, bali, bumili lang tayong 2 bag ng semento. Tsaka bistay na buhangin, nasa 20 bags. Dadaling ko po yan mamaya sa Garden Premier Project sa ginagawa nila Louie. Tapos mag-aasikaso lang kami nila misis ng school supply para dun sa mga bata, sa estudyante. Yan, pasukan na, pero yung si Aki, si Chanel, sa ano pa sila, next week pa. 20 bags para sa laundry area, tsaka sa mga palitada dun sa may framing ng ating hamba ng pinto para sa 2 TNB. Kasama na rin yun sa laundry area. 20 na, 17 pala na. Salamat, 17 pala yung binili natin. Okay mga karos, nasa hardware naman tayo. Nakapag-asikaso na kami ni Mrs. ng mga kailangan namin. So ito, meron tayong ipapapasok na 5 2x3, 5 2x2 na tubular. So ito is para sa roofing framing sa back extension area. Yan, 8,135. May kasama ng additional na 10mm na steel bar, epoxy primer, baby roller, lacquer thinner na ihalo sa epoxy primer, tapos welding rod at saka cutting disc. Ito mga karos, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Nagpabili pa si Kuya Rigor ng lacquer thinner, 2 galon. Kuya, ay so yun. Yung pencil brush mo bukas na lang ha. Yan na. Ayun oh. Ayan oh, pinturado na yung bahay. Ayan, mas matingkad nga lang yung kulay na ginamit namin kumpara dun sa mga luma. Ayan oh. Yan, dito wala naman pong restriction sa sa paint, sa finish paint color, basta nahalin tulad lang. So kung beige, beige po lahat. Ayan. So mas bago yung atin, di ba? Kasi bagong renovation. Yun oh, dito oh, malinis na oh. Tapos pinturado na ng enamel ng black. So pagdating doon, beige na lang. Ito, riser. Oh, beige na lang papunta ron. Para wala na tayo iiwasan pa. Ayun, may primer paint na rin po ito. Ayun yung mga drawer. Yan, off-white finish. Mga drawer. Yan, bali yung pinaka board na to dito sa TV console. Ang detalye nito, wala na pong pintura to. Yung mga gilid na lang. Yan, may mga ikakabit po tayo rito. Pero pinapahira namin ng primer paint yan kahit papana. Sige, adjust pa. Angat pa ng konti. Sige pa. Tama na. Ayan, nag-a-adjust na po kami rito para for final na habang nandito po yung hagdanan. Yung hagdanan naman na to ay i-re-repaint pa. Tapos ito naman lag sa gitna. Yan. I-re-repaint pa naman po yung steel window tsaka lilinisin pa. Hindi pa naman po tatanggalin to. Sige, angat pa lag. Angat pa. Tama na. Okay na yan. Yan, maraming salamat. Tapos update na rin dito sa 2-bedroom. Yan, okay na po. Bali yung ginamit pala namin na doorknob dito sa Black Series. So ito yung sa pinaka master's bed. Ito po. Tapos pagdating naman dito sa bedroom 1, yan, ganun din, Black Series lang. Yan. Yan. Yan, kapag halos napalinis na natin to, natapos na, yan, papakabit na po natin yung mga curtain rods dyan. So yung mga kortina, wala pa po tayo dyan. Then schedule na tayo ng tiling. Yan, para rito. Schedule na. Tapos yung mga pintuan, yan, ikakabit na lang po natin to. Kabit natin yan. Tsaka dito. Yan, may mga konting paint retouching pa. So sa loob ng 1 linggo, simula ngayon, marami na pong may kakabit dito. Yan, marami na pong may install. Yan, yung pinto. Okay na tayo sa pinto. Yan ang mga bedroom. Ganda oh, varnish. Natural varnish paint finish. Tapos syempre, itong sa TV console na tinatapos po ng ating pintor.
So ayan, ito na po yung mga ano natin, installation. Mga konti na lang po yan. Tapos dito rin, may installation tayo. Ito pa, hindi ko pa to nabibili. Itong mga to. Mga PVC planks yan, diretso na po natin ang kabit yan. Tapos ito, medyo malinis na. Linis na rito. Yan, pwede rin natin itong bilhan ng polycarbonate. Tapos ang kasunod nito is yung retouching and maintenance nitong bubong sa taas. Yan, para mapapinturahan na rin po natin yan. Okay, ito yung ating phase 3 project update. So sa nakikita ko po, simula nung nag-vlog ako kaninang umaga rito, baka lumagpas po kami ng June 15. Kasi pag natapos namin tong week na to, malapit na sa June 15 yon, baka mag-extend pa kami ng 1 week. Yan sa nakikita ko. Medyo marami pang mga installation. Pero bukas, halos ano na yan. Halos yung mga nakikita nating ibang gamit, halos ibabalik na po natin. Tapos kukumpletohin ko na lang po yung ibang mga kailangan pa rito. Yan, kaya kagaya po rito sa sa Decostonia, bibilan pa po natin yan. Yan, onting pasilip pa sa loob, may aso. Yung sa loob, onting pasilip pa tayo. Mga outlet and switches natin. Strip light pa pala, yan, kasikasuhin din natin. Pero hindi pa muna kasi may mga retouching pa yun sa mga gilid niya, paikot. Kasikasuhin pa ng mga pintor natin. Yan. Tapos itong hagdanan, medyo magtatagal pa po ng konti yan dyan sa hagdan. Well, mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Ito, pahabol na shoutout mula kay Sir Andrew Cruz from Pampanga, Mabalacat. Yan, God bless po sa inyo. So paano? See you on my next vlog. Ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna. Tara!